Ano nang sunod na mangyayari ngayong si Timur ay tegi na. Sabagay, tama na tong si Timur. Ako na yung naiinis kakamanipulate niya eh. Grabe pang manipulate ng tao na to. Baka imbes na mauto ako, mainis ako eh. So ito pala yung review ko for week 4 ng Incognito episode 16 to 20. Sino kaya tong nagsumbong kung nasaan yung Incognito team? May duda na ako eh. Kasi 'di ba kilala ni Timur yung tatay ni Richard, so baka masama din itong si Eddie. Tapos since bahay nga niya yun, siya yung nagsumbong kung nasaan nga sila. Hula ko nga din baka maging traitor din tong si Ian eh. Parang magandang twist lang siya na kung sino yung bumuo ng team, siya pa pala yung masama. And syempre, kung si Ian talaga dito yung magiging kalaban sa may dulo, parang mahihirapan nga silang labanan siya kasi may pinagsamahan sila eh. Pero let's see pa. I think somewhere along the line, meron talaga mang baby-betray sa team nila. Ang nakahula ko maliban kanila Ian, si Daniel, tsaka si Baron. Kay Daniel kasi, even though sinabi naman niyang hindi nga siya traidor, I mean for sure, kung mabibigyan siya ng chance na mailigtas nga yung kapatid niya, gagawin niya yun eh, kukunin niya yun. And dahil nga doon, hindi malayong mas piliin nga niya yung kapatid niya kaysa doon sa team nila. Kasi nga 'di ba, blood thicker than water. Kay Baron naman kasi pinakilala siya as a chill guy, tapos ngayon unti-unti na siyang napupunungan ng galit, lalo na't umiinom na nga siya ulit. So baka dito na nga siya malamon talaga nung kademonyohan niya inside eh. Speaking of Baron dito, alam niyo yung scene nila Baron and Kyla nung tumatakas ka sila doon sa may Sardova, parang nararamdaman ko yung father-daughter relationship eh no? Na itong si Baron, nakikita nga niya si Kyla bilang anak niya na nililigtas nga niya, so alam mo yon, medyo cute yung ganung angle. Siguro kung may issue man ako this week, siguro same as before, na tuwing may putukan, yung mga environment nila parang hindi naman masyadong nasisira. Sa dami ba naman ng balang lumilipad, no? Pero I'll give credits doon sa may labanan nila dito sa loob ng bahay na to kasi dito may mga parts na nasira talaga yung mga frames or yung mga gamit doon sa loob ng bahay, so kudos doon. Siguro ang gawin nilang paraan sa ganitong issue, magplan sila ng mga bagay-bagay sa mga ganitong lugar, tapos ayun yung sisirain nila sa mga labanan na scene, kahit inserts or close-up na lang sana, para mas maramdaman mo lang talaga yung environment sa labanan nila eh. Doon pala sa scene na nakatakas sila, nagustuhan ko to kasi dito ko unang naramdaman yung togetherness and yung tiwala nila sa isa't isa eh. So far, maganda pa rin naman yung flow ng story. I mean, it would be better kung once a week na lang sana yung release nila. Pero kung ganito, gets ko naman ding mahirap mag-edit eh kasi ipapalabas pa nila sa TV yan. Pero ayun, gusto ko yung pasok ng mga villains, kung paano nila kinokonekta yung bawat episodes, na kahit nasa episode 20 na tayo, magkakakonekta pa rin yung story na may lalim kahit papaano at hindi nga pilit yung connection ng bawat episodes. I also appreciate na nasa isang mission lang to nang galing tapos nadudugtungan lang. I mean, okay lang naman yung may mga bagong mission eh, pero iba lang talaga yung epekto ng story kung meron lang silang isang story na sinusundan kaysa sa bagong mission tapos simula ulit. Mas interesting lang talaga yung story kung may main mission tapos may mga sangasangang story lang. Kumbaga sa Game of Thrones, makuha lang yung trono sa King's Landing eh. Tapos yung sangasangang story doon, yung mga characters na nagpupunta towards that goal. Separate the art from the artist din pala. Sobrang nagustuhan ko yung performance and actingan talaga dito nila Anthony and Maris. And for me, mas nagustuhan ko si Anthony dito nung lumitaw lang si Maris eh. I'm also curious din para sa storyline ni Maris at kung ano nga ba yung sindikato ng tatay niya, bakit may mga bata-bata din siya. Ang galing din pala ng acting ni Daniel dito, lalo na yung sinaginulpi nga niya si Timur tapos sumisigaw siya. Kumbaga ramdam mo yung emotion, yung galit ng character niya eh. So ayun, ngayong tege na si Timur, aalamin natin sa mga susunod na episodes kung marireinstate pa ba talaga sila. Aabangan nga din natin kung anong mangyayari ngayong itong character nga ni Baron, nag-relapse na nga ulit sa pag-iinom, tapos unti-unti na nga naapektuhan yung emosyon niya. Siguro kung usapan kung may nagustuhan ako this week, nagustuhan kong mas nakikilala na nila isa't isa. Ako lang ba? Or parang merong binubuong love triangle kanila Richard, Kyla, tsaka Daniel? Sana wag naman, umay na yun eh. Pinakalas, nagustuhan ko yung labanan na scene tsaka yung mga putukan nila doon sa may bahay, lalo na nga doon sa may episode 20 kasi naipakita doon yung mga bawat character na nakikipaglaban. Kumbaga bawat isang character, nagkaroon sila ng chance to shine ba? I'm also excited din palang makita ulit yung mga bata ni Timur na maghihiganti nga. So dito feeling ko, dito ipapakitang buhay pa rin si Jane eh. So ayun lang naman ang review ko for Incognito this week, and kayo ba? Napanood nyo? Ano comment nyo?